Hello traders, hello friends. I'm Coach Jay again. And for today's video, market update tayo for the pairs that included in our watch list like gold, GBP USD, and Euro USD. But before that, let me remind you again that this is not a trade recommendation. This is just for educational purposes only. Tapos sa mga nagtatanong po about sa regulated broker ko, no, yung ginagamit kong broker, sila po ay walang iba kundi ang Pew Prime. Yan. So marami na rin po silang parangal. Pwede nyo pong basahin ang kanilang website. And of course, yung link po para makapag-register kayo ay I will put it in the description. So, ayan. So, pwedeng-pwede po kayong mag mag-register dito sa Pew Prime dahil I think meron silang promo ngayon. Okay, and of course sila rin po yung aming sponsor for our upcoming event this May 11. So sa mga gusto pong maka-attend, pwede pa po kayong magpa-reserve ng seats. Okay? So let's move on to the chart. Okay, start na tayo kay gold. Ayan. So, dahil daily updates lang naman tayo, no? So, start na lang tayo sa daily time frame ng gold. Okay, so dito sa daily time frame, as you can see, well respected itong 50% ng FIB. Okay, so nag-a-act siya ngayon as strong support. Ayan. So, ang daming bounce dyan sa area na yan. Okay. Ayan. And then, as you can see, no, yesterday, hindi niya na, ayan, naririto lang yung price. Okay, so, hindi na siya nag-attempt bumaba hanggang dito. Okay, yan. So, pero syempre hindi pa natin alam kung eto na ba talaga yung retracement and magko-continue na ang gold sa kanyang trend which is uptrend naman talaga siya generally. Ayan. Okay. And then let's move naman sa H4 time frame para mas makita natin. Yan. So dito naman sa H4 time frame, okay. So kitang-kita na ang price ay may pagka-choppy, no? Kaya siguro kaya medyo mahirap maghanap ng opportunity sa ngayon kay gold, okay? Ayan, especially no nung Friday during NFP, whipsaw lang yung nangyari, okay? Pero what we can see sa ngayon, ang price ay nagkakaroon ng so, unti-unti naman siyang tumataas, no? May mga higher highs. Okay? So, we don't know yet then kung magiging double, head and shoulders ba ito? Okay? Dahil hindi pa naman niya nabe-break, parang ito yung magiging neckline niya. Okay? Yan. So, ngayon kasi, sabihin na natin na nasa shoulders siya. Alright? So, hindi pa confirm if inverted head and shoulders ito. Yan. So, let's check sa 15 minutes. Ayan. So, dito sa 15 minutes, ayan, mess up talaga. Ang price ay naririto lang sa very tight range yan. Okay. So, ako, siguro sa ngayon, stay out muna ako. Observe ko pa. Possible na tomorrow magkakaroon ulit ng move. Papakita niya na kung saan ba yung direction niya. Okay. Kasi sa ngayon, if we will check the Forex Factory, today is May 8, Wednesday, wala tayong high impact news, no? So tomorrow, meron tayo dito, GBP. Ayan, very important yung news. Nandyan yung bank rate. Okay, kaya abangan natin si GBP. Tapos bukas din may high impact din kay USD about unemployment claim. So, possible talaga na for today ay ganyan lang yung ano niya, no? Ganyan lang yung
galaw ng gold. Okay, so syempre, we have to respect the market and hindi natin siya pwedeng pangunahan. Okay, we cannot assume na pataas na talaga yung price or bababa pa siya. Okay, magkakaroon pa na ulit ng bleeding. Yan. So ngayon habang naririto kasi siya sa maliit na range na to, it's really hard to decide. Okay? Pero kung mag-scalping kayo, yan, pwede naman kayong bumaba sa 5 minutes. Basta i-follow nyo lang kung ano yung trend doon. And of course, by level, yung inyong target profit and stop loss. Okay? So that's for gold ako. Stay out muna ako kay gold. I-check ko ulit ito bukas. Yan. Tapos kay GBP USD naman. Okay, so dito kay GBP USD, yan. So GBP USD is still ano naman no, based dito sa market structure niya ay downtrend pa rin naman. Okay, because of the series of lower lows and lower highs. Okay, so nagkaroon dito ng pump. Okay, tumaas siya. Pero still mukhang false breakout siya because of this rejection candle, no? Yan. And then sa ngayon, ang price ay naririto pa rin naman sa yan. Sa previous support that ano no, tinetest niya ngayon as resistance. Okay? Yan. So yesterday naka-trade din ako dito kasi as mentioned to you no, nire-respect niya itong range na yan. Okay? So yan. So nung umakyat ang price, nag-pending order lang ako dito and ito yung target. So ilang pips din naman yon. So 40 pips, so which is okay na rin no as a day trader. Tapos so ngayon ang price, if we will check the daily no, possible din na ito ay oopsie. Ayan. So possible din naman na ito ay head and shoulders. Okay? Ayan. So kapag na-break niya itong neckline na to, which is ito yung support niya, ayan. So pag nagkaroon ng breakdown dito and i-retest niya, pwede tayong mag-sell. Dito muna yung target profit natin. Okay? Ayan. Kasi maganda pa rin tong level na to dahil sa mga nag-aaral ng supply and demand, yan, magandang supply yan. And ang pattern kasi ay drop, ito yung base drop. So drop, base drop. Okay, so ano pa rin ako, bearish pa rin ako kay GBP USD. Tingnan natin ang 15 minutes. Ayan, so dito sa 15 minutes, narito kasi siya sa may support area. Okay, so after this very impulsive move to the downside, nagde-decelerate na siya and possible na ito ay falling wedge. So pag sinabi kasi natin falling wedge, no, reversal pattern siya. So possible na ayun, balikan niya yung neckline na nung nakita natin sa daily na balikan ulit natin ng daily. Yan. So ayan. So possible na mag-retrace siya at least half nitong or 50% nitong candlestick na to, no? Decent ano na rin yan, decent retracement na niya. Okay, or mas maganda kapag hanggang dito sa resistance tapos pwede natin sabayan pababa. Okay, so may room pa siya to go down talaga. Let's go to 15 minutes. Ayan. So medyo mahirap na din pag hahabol tayong mag-sell dito. So hintayin nga natin na mag-retrace kahit hanggang dito. Okay, ito kasi ay previous support, possible maging possible turned as resistance. Okay, so if tignan natin yung MACD, kung nangihina na ba yung trend. Okay.
So, dito, no, kung, yan. So, kung merong downward dito sa chart niya, no, dito naman sa MACD, meron siyang bullish divergence. So, possible nga na magkaroon dito ng um, short-term uptrend, okay, for the pullback. Tapos siguro, doon na lang natin sabayan na mag-sell. So, anyway, be careful tayo, no, dahil meron ngang high impact news tomorrow. Okay, yan. So, lastly naman kay Euro USD, let's check ulit. Let's check the daily. Okay. So same sa GBP USD, daily looks ano naman no, daily generally no downtrend siya. However, may creation lang siya ng series of higher highs a higher lows. Pero ni-reject niya na rin itong mukhang malakas talaga itong supply level na to. So So this is also a magandang supply level and may pattern din, no? Drop, base drop. Okay, so tignan natin sa 15 minutes. Okay. Ayan, so bumababa na rin siya. Hintayin natin na mag-retrace din. Okay, tapos saka natin sabayan. Okay? Pag bumalik siya rito, okay, at least maganda yung risk to reward ratio natin. Okay? Ngayon, pag hindi na siya nag-pullback at dumiretso na siya sa baba, ganun talaga sa forex trading. Kung hindi siya kung hindi siya swak sa ating trading plan or sa strategy natin, let it go. Tapos marami pa namang opportunities sa market. So ayun lang, I hope marami ulit kayong inputs na natutunan. Thank you very much and have a great day. Stay safe sa ating lahat. Bye-bye.